Tingnan mo ang natira sa lungsod na ito. Sa pagtatapos ng 2025, inihayag ng Rusya sa buong mundo na nasakop na nila ang Kupiansk. Ipinahayag ng mga general ng Rusya ng malinaw ang lungsod ay amin. Ilang linggo lang ang lumipas, ito na lang natira sa mga lalaking pumasok doon na palilibutan, nagtutunaw ng nyebe sa kawali para mainom, walang pagkain, tubig o daan ng pagtakas. At dito lumilitaw ang nakakainis na tanong, paano nga ba ang pinakamahusay na plano na naisip ng Rusya sa buong digmaan na ito? Daang sundalo ang gumapang sa loob ng tubo ng gas, kilometro sa dilim, para biglang lumitaw sa loob ng lungsod ng walang nakakakita. Bakit naging malaking patibong para sa mga Ruso ang planong ito? Ganyan ang nangyari sa Kupiansk. Kinuha ng Ukranya ang lihim na alas ng kalaban at ginawang isang bitag ito. Umupo ka dahil maganda ang kwentong ito. Para maintindihan mo kung gaano kalaki ang pagbaliktad ng sitwasyon, kailangan mong maintindihan kung gaano kalaki ang pagkadesperado ng mga Ruso. Dahil sa loob ng ilang buwan, inatake ng Rusya ang Kupiansk gamit ang tao at makina sa klasikong paraan. Armored vehicles, direktang pagsalakay, at exposed infantry. Nagkalat ang mga gamit na parang sementeryo, walang halos pagunlad pero hindi bumagsak ang lungsod. Kaya, kailangan ng panibagong ideya ng komandong Ruso at may naisip silang isa na dapat aminin ay matapang. Tiningnan nila ang ilalim ng lupa. May mga luma at hindi na ginagamit na linya ng gas na naghahati sa Kupiansk. Mga tubo na halos 1.5 metro ang lapad, walang laman, madilim, dumadaan sa ilalim ng lahat. Sa ilalim ng mga trinsera ng mga Ukrainyano, sa ilalim ng mga lugar na may mina, sa ilalim ng buong linya ng harapan. Naiisip ng Rusya na gawing lihim na subway ang mga tubong ito. Pumapasok ang mga sundalo sa isang dulo na malayo sa lungsod at nagsisimula silang gumapang sa loob ng maraming oras. Minsan, inaabot ng ilang araw, sa dilim, halos walang hangin. Itinutulak ang gamit sa harap ng katawan. Ayon sa isang Ruso, itong tubo na to ay parang walang katapusan. Hindi makataw. Pero gumagana naman. Dahil nasolusyonan nito ang nag-iisang problema na hindi kayang lutasin ng Rusya. Paano makalapit sa lungsod nang di napapansin? At sa ilalim ng lupa, walang makakakita sa iyo. Ang plano ay napakatalino. Sa pasukan. Ang problema ay ang labasan. Dahil ang tubo ay may dalawang dulo. Papasok ka nang hindi nakikita sa isang dulo. Pero sa isang punto, kailangan mong lumabas sa kabila. Sa isang butas lang, nangyayari ang paglabas. Sa iisang punto na hindi gumagalaw sa lugar. At doon mismo, naglatag ng bitag ang Ukranya. Sinimulan ng ikatlong hukbong militar ng Ukraine na tukuyin ang mga bunganga ng tubo, isa-isa. Bawat labasan ay ginawang tandang punto sa mapa at sa bawat isa, naglatag sila ng permanenteng pananambang. Pansinin kung paano ito gumagana. May isang drone na nakapirmi sa ere, binabantayan ang labasan ng tubo 24 na oras sa isang araw. Nakaayos na ang artilerya, may kalkuladong koordinada, nakatutok sa butas. Anong nangyari? Unang taong pananaw. At ang mga drone na may unang taong pananaw, yung mga drone na kamikaze na ginagabayan ng piloto hanggang tumama sa target, nakaantabay lang, naghihintay ng utos. Lumabas si Russo mula sa tubo, pagod matapos ang oras ng paggapang, iniisip na bigla siyang lilitaw sa bulag na bahagi ng kalaban. Sa totoo, siya mismo ang lumitaw sa gitna ng matagal ng target sa kanya. Ang nangyayari sa mga sumunod na segundo ay sobrang bilis. Ang unit na gumapang buong araw para makarating doon, naglaho na lang sa loob ng ilang segundo. At ito ang unang malaking pagbaligtad. Ang tubo ang nagtago sa kanila sa pagpasok pero ginawa rin silang madaling puntiryahin sa paglabas. Ang Rusya mismo ang nagtayo gamit ang sarili nilang mga kamay ng isang pila ng mga lalaking naglalakad papunta sa katayan. Kung gusto mo ng ganitong pagsusuri at malaman ang likod ng balita, mag-subscribe ka na sa channel. Dahil ang sumunod ay ang pagkakamaling nagbago ng planong ito mula sa pagiging mapangahas tungo sa sakuna.
Kahit na nawalan sila ng tao sa paglabas, may ilang grupo ng mga Ruso na nakalusot, unti-unti silang pumasok, gusali kada gusali, at nasakop nila ang isang napakahalagang pwesto. Ang Uvalin District ang dinadaanan ng pangunahing ruta ng supply ng lungsod. Diyan pumapasok ang supply at diyan lumalabas ang mga tao. Kung sino ang may kontrol dyan, siya ang sumasakal sa Kupiansk. Doon nagkamali ang Rusya at yon ang nagpawala sa kanila ng lahat. Ang mga sundalong Ruso, para magpasikat sa kanilang mga opisyal at patunay ang nasakop nilang lugar, nagsimulang magtaas ng mga bandila ng Rusya. Sa ibabaw ng bubong, sa liwanag ng araw, kitang-kita ng lahat. Dito pumapasok ang kasabihang, ang demonyo ay nasa mga detalye. Tingnan mo, lahat ay nakakita, pati ang mga drone ng Ukraine na lumilipad sa taas. Ang pagtataas ng bandila ay parang pagbibigay ng iyong lokasyon sa kalaban gamit ang rehistradong sulat. Pumasok ang mga Ruso sa isang gusali habang nagdiriwang, ilang segundo lang, may FPV na dumaan sa bintana, naging bola ng apoy ang gusali. May ilan na nakatakas sa apoy, pero may isa pang drone na naghihintay sa labas. Hindi talaga sila makakatakas sa dalawa. Habang nangyayari ito, sa lupa, sa itaas, sa isang mainit na opisina, malayo sa lahat, umakyat sa entablado ang komandong Ruso at inanunsyo sa bansa na palaya na ang Kupiansk at na ang lungsod. Tandaan mong mabuti ang sandaling ito dahil ito ang pinakamahal na deklarasyon ng tagumpay na ginawa ng Rusya sa digmaang ito. Sa mismong sandali na inaawit ng mga general ng Rusya ang kanilang tagumpay, tahimik nang sinimula ng Ukraine ang pagbabalik. At ngayon, sagutin mo ako ng tapat. Papasok ka ba talaga sa tubo na yon kahit alam mo kung ano ang nasa kabila? Kung akala mong nakita mo na lahat, humanda ka dahil mas lalala pa ito. Nagsimula na ang kontraopensiba ng Ukraine. Sa lungsod, sinimulan nito mula labas papasok sa mga baryo sa timog noong Oktubre 2025. Mga operasyon ng paghahanap at pagsira bahay-bahay, nililinis ang palabas na singsing sa paligid ng Kupiansk bago higpitan ng lubid. Sa paglilinis ng mga gilid, napansin ng mga Ukrainian na ginagamit pa rin ng mga Ruso ang mga tubo. Patuloy pa ring umaandar ang lihim na metro, kaya dumating ang isang simple at brutal na desisyon. Kung ang tubo ang problema, sirain ang tubo. At dito ko ipapakita sa iyo ang solusyon ng mga Ukrainian para sa problemang ito. Ang mga drone ay naglalaglag ng bomba, lumilipad sila sa ibabaw ng gas pipeline at nagtatapon ng mga bala sa iba't ibang bahagi ng linya, binabasag ang lagusan sa pira-piraso. At may bahagi ng tubo na dumadaan sa ilalim ng tubig, sinira rin nila ang bahaging yon, kaya pumasok ang tubig at binaha ang daanan. Ngayon, huminto ka at pag-isipan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tubo ay hindi na naging daanan, naging pader na ito. Ang mga Ruso na umaasang gagamitan ng lagusan para sa dagdag na puwersa, supply at pagalis ay naiwan sa loob ng lungsod at nakakulong. Nagsara na ang bitag. Nang makulong ang kalaban sa lungsod, ginawa ng Ukraine ang pinakamatalinong galaw sa kampanya. Binago nila ang paraan ng pakikipaglaban dahil magastos ang tradisyonal na pagsuyod sa bawat gusali. Pinapapasok mo ang impanterya, paakyat sa hagdan, bubuksan bawat pinto at sa bawat isa, maaring may Rusong nakabang at handa sa gatilyo. Tinangka ng mga Ukrainyano yon, ngunit pinaputukan sila ng kalaban. May nasugatang sundalo, natigil ang operasyon at may mga taong lantad sa panganib. Kaya, nagdesisyon ng komander ng isang bagay na naging doktrina. Imbes na isugal ang buhay ng iba para suyurin ang gusali, pinabagsak na lang nila ito. At ang paraan ay napakatumpak. May maliit na grupong lalapit sa okupadong gusali, dalawa ang magtatakip, isang papasok para maglagay ng pampasabog. Sa ilang pagkakataon, 4 na minampanlaban sa tangke na TM-62 na tinalian ng magkakasama. Ang TM-62 ay minangginawa para sumira ng tangke. Isipin mo 4 niyan. Sa loob ng istruktura ng gusali, inihahanda nila, tahimik silang umaalis at pinipindot ang detonator. At isang buong gusali, 10 palapag, na may mga Ruso sa loob, bumabagsak ng sabay-sabay nang hindi nawawalan ng kahit isang sundalong Ukrainyano sa hagdanan.
Iyan ang pagbabaliktad na nagwagi sa Kupiansk. Ginagastos ng Rusya ang daan-daang tao para sa ilang metro habang ang Ukraine ay gumagamit ng pampasabog para makatipid ng tao. Simula noon, nauwi iyon sa pagkupkob na lalo lang humihigpit. Sa barangay Yubilin, doon sa Arteria Logistica, pumasok ang regimento ni Skala at inisa-isa ang bawat gusali. Pagsusuri gamit ang drone, paglapit, pagsabog, sumilong ang mga Ruso sa mga silong, binarikadahan ang mga pasukan at sa loob ng ilang panahon, gumana yon. Hindi abot ng drone, hindi makapasok ang infantry. Alam mo ba kung ano ang naging sagot? Boom! Babagsak ang buong gusali at ang mga matitira ay may isang pagpipilian lang, sumuko. Ang mga nakatakas mula sa matataas na gusali ay tumatakbo sa residential area at nililinis din yon, pati sa sentro ng lungsod. Umiingat din umuusad ang grupo ng Kharkiv. Granada sa basement, drone, at sa bawat galaw, lalong humihigpit ang lubid mula sa lahat ng direksyon hanggang matira ang pinakamahirap na huling punto. Ang pinakamagagaling na tropang Ruso, yung pinakasanay, ay nagtipon lahat sa gusali ng ospital ng lungsod at doon sila totoong nagmatigas. Pinalibutan ng mga Ukranyano ang paligid gamit ang mga sniper na may thermal scope at kinontrol ang paglapit gamit ang drone at mortar. Kahit ganon, hindi pa rin bumagsak ang ospital. Hindi bababa sa 5 araw ang tagal ng pag-atake. Ilang ulit sinubukan ng infantry ang pumasok pero napaatras din sila lagi. Pero naalala mo ba ang simula ng kwentong ito? Naalala mo ba yung sundalo na tutunaw ng nyebe? Yun ang sandaling iyon. Naubusan ng pagkain at tubig ang mga Ruso sa ospital, kaya natunaw nila ang nyebe para mabuhay dahil sirang-sira ang tubong magdadala sana ng tubig mula sa ilog. Ang paglusob na nagsimula ng pasabugin ang gas pipeline ay malapit nang matapos. Hindi lang sila natalo dahil sa bala, natalo rin sila dahil sa gutom, uhaw at pag-iisa. Sa huli, di na kinailangang pumasok. Tinawag ng Ukraine ang kanilang eroplano at artilyerya at winasak ang ospital hanggang sa lupa pati ang mga natirang buo. Natapos na ang mga drone at ayon sa panig ng Ukraine, wala nang natirang kahit isang sundalong Ruso na kayang lumaban sa loob ng Kupiansk. Bumalik tayo sa simula, sa lungsod na walang tao, sa nyebe, sa kawali. Ang gas pipeline na dapat susi ng Kupiansk ay naging kabaong ng mga pumasok dito. Ang tubo na pinagtataguan ng mga Ruso noong pumasok sila ay siya rin palang nagkulong sa kanila nang tumakas sila. Pareho lang pala ang lihim na sandata at hatol ng kamatayan. Iyan ang aral ng Kupiansk tungkol sa digmaang ito ng mga drone. Ang lihim na kalamangan ay nagtatagal lang hanggang may magtutok ng kamera sa'yo. Ang shortcut na mukhang napakaganda pero walang cover o supply ay hindi katalinuhan kundi dahan-dahang pagpapakamatay sa harap ng kamera. Hindi natalo ang Rusya dahil sa kakulangan ng tapang ng mga sundalo kundi sa kayabangan ng mga namumuno na nag-utos pumasok sa ganong sitwasyon at nagdiwang ng tagumpay nang wala pa sa oras. Kung nagustuhan mo ang pagsusuring ito, suportahan mo naman at mag-subscribe ka sa channel. Sa ganitong paraan, updated ka sa lahat ng nangyayari sa digmaan at sabihin mo rin sa akin sa mga komento. Sa huli, ano nga ba talaga ang nagpabagsak sa mga Ruso sa Kupiansk? Ang katalinuhan ba ng mga Ukranyano o ang kayabangan ng mismong pamunuan ng Rusya? May opinion ako, gusto ko ring marinig ang sayo. Hanggang sa susunod na video.